Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-woodshot, pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana. Good morning. Morning, sir. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Okay, live din tayo sa Facebook at sa YouTube. Hotline natin, 0999-376-6768. Mapapanood din tayo sa Digital Free TV, Aliw 23. Signal, Channel 24. TV Plus, Channel 27. GMA For The Box, Channel 26. Kahit na anong digital TV device o receiver, pwede dyan ang Aliw 23. Good morning, pa. Good morning, sir. Si parin Jonathan Epa maya-maya. Maya-maya. Meron lang hong mahalagang. Padre, bago Hindi siya galing na Australia, by the way. Hindi, Si President Marcos. Si Presidente Bongbong lang yun. Oo, umuwi na ho kahapon. Oo. Pero pare, tandali, magsha-shoutout na ako saglit. Meron Kanino? tayong mga taga-subaybay, pare. Sino? Kabayan natin sa Pampanga, pare. Ito Kandaba, yan ba yung Kandaba? Oo, pero ito, hindi, meron pala tayong mga isang buong pulutong doon ng mga fans, pare, mga taga-subaybay sa Magalang, Arayat, Pampanga, Magalang. pare. Oo. Sa Amparos Garden, masikat na restaurant to doon, pare. Mga, sila Batman, Jake, Aaron, Mel, at Pay. Yung pare, yung Amparos Garden, sikat yan sa Magalang. Ang may-ari niyan si Edith Gutierrez, pare. Trabaho sa Macau ng 20 years. Macau. 20 years plus. Tapos Diyan meron Disneyland. Oo, nung nag-retire, binuksan niya yung Amparos Garden dyan, pare, Okay. sa Magalang. Basta pare, sisig daw, masarap. Hindi kami naniniwala. Manang Edith, kung masarap yan, sisig na yan. Masarap ang sisig. Kailangan mapatunayan, pare. Oo. Sisid? Anong sisid? Sisig. Sisid. Sisig. Ay, by the way, ang sabi, Sisig yung pisngin ng baboy. sabi sa akin, may standing invitation daw tayo. Ang buong Karambola team, pumunta daw sa Amparos Garden sa Magalang anytime, pare. Magalang. Pare, mabilis na yun, NLEX. Pag merong golf sa Pradera, baka pwede lapit dumaan. lang, daan tayo ron. Okay. Marcos po, si President BBM. Bumalik na. 2 araw sa Australia at babalik siya doon after 4 days for the ASEAN Summit. Diyan sa Australia gagawin yon. I think it's in Melbourne, if I'm not mistaken. Kahapon siya bumalik, yung 2-day visit niya, at nagtalumpati po siya sa Australian Parliament. Yan. Ang mga nagpupunta dyan, pare, Sa Canberra to, mga big shot, big shot. ang nag-a-address niya ang parliament. Karamihan po leaders ng First World. Pero eto si President Marcos, kasi ang kanyang topic ay ang South China Sea. Yun ang mas, yung security issues. Ngayon, ang sinabi niya dyan, hindi aatras ang Pilipinas. Yan, hindi aatras ang Pilipinas. Bigyan ko kayo ng konting background, parin Joel. Kasi ang Australia, kasama po yan dun sa grupo, Japan, Australia, and US, na tumututok dyan sa South China Sea problem. Kamakailan lang kasi mataan na merong military vessel. Diyan, gray. Kasi dati, pinadadala ng China dyan, puro mga Chinese Coast Guard. At yun po ay civilian in nature. Etong mga gray vessels, military na. Okay? At worrisome daw yan, sabi ng Presidente. Yan ho ang main topic niya doon sa Australian Parliament. Pero gusto ko lang pag-usapan, parin Joel. Yung sinasabi ng Presidente po,
tungkol sa climate change. Oo, pinag-usapan din yan. Yeah, malaking issue yan sa mundo at lalo na sa Pilipinas. Sabi niya, kailangan ng multilateralism. Ano ibig sabihin ng multilateralism? Yung po mga iba-ibang bayan na malalaki ang kita o mayayaman na bayan, kailangan daw tumulong doon sa mga naapektuhan ng climate change. Isa doon ang Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, ang Pilipinas napakalaki ng damage. Ng epekto sa atin ng climate change. Kita mo nga, nainit sa ibang mga lugar, sa baba, sa south, ang lalakas ng ulan. Tapos may, nasa top po tayo ng may bagong study na ginawa hanapin ko lang yung aking pare ha. Number 1 ng Pilipinas ayon dun sa isang study tungkol sa climate change damage, apekto ng climate change. Okay? Right. Well, we top tumatap tayo sa 2023 World Risk Index. Isa yan. Pero meron study. One of the most climate vulnerable countries, pare. Hindi lang yun. Meron isang study na actual damage. Yung talagang na-measure nila. Meron ng estimate. At number 1 po ang Pilipinas doon. Okay. At hindi naman tayo nakinabang ng gusto dyan sa climate change. Hindi. Kaya ang sabi ng mga scientists, yung carbon emission, ang liit lang ng footprint ng Pilipinas. And yet, ang tama, ay malaki. Mas malaki sa Pilipinas. Yung damage sa atin. At sa ibang bansa rin, sa totoo lang, yung mga, third world countries. Pare. Ano yung sa third world countries? Well, hindi. Mas malakas yung tama. Samantalang dito sa mga, sinabi nga ni President Bongbong, ano ba yun? Yung disproportionate yung between our share of responsibility and vulnerability. Ito, nakita ko na yung sinasabi. Kaya may topic ang Presidente tungkol sa climate change. At kailangan i-correct yung injustice. Pare. Okay. Yung report nanggaling pa sa Zurich. Zurich? Pare? Merong isang reinsurance group, Swiss Re ang pangalan. Okay. Sa Zurich yan. Yan po yung mga insurance companies. Okay. Hindi naman nila kayang kargahin lahat ng risk. Okay. So, ginagawa nila, pinapasa nila reinsurance. At doon, yung mga iba-ibang reinsurance companies, bumibili. So, ibig sabihin po na ikakalat yung risk. So, nag-report po sila, 36 countries. Ang sa US daw, ang economic losses due to climate change umaabot po ng $97 billion. Okay. Okay? At ang sabi nitong study nitong insurance, Swiss Re, maapektuhan daw po ang economic output globally by up to between 7 and 10% by year 2050. Therefore, sabi po nila, kailangan na ng adaptation ngayon. Pero sinasabi po ng presidente natin, kailangan din tumulong yung mga, in other words, hindi niya na lang pinrangka. Yung mga nagpasasa, diyan sa, kaya nagkaroon ng climate change, kailangan nyo naman tulungan yung mga bayan na ngayon heavily affected. Meaning yung mga talagang tunay na major contributor nauuna pa sa greenhouse gas emissions. Nauuna pa po ang Philippines. Kesa sa US in actual economic losses. Okay? Sumunod US, sumunod Thailand, sumunod Austria, tapos China. Okay? Sabi po, yan ang sabi ng Swiss Re. Yung mga disaster kasi, tinignan nila, ano yan? Bagyo, landslide kasama dyan, yung volcanic eruption, earthquake, okay? At hindi pa po kasama dyan yung halimbawa yung mas malakas na El Nino, Okay. o mas malala na La Nina. Hindi pa kasama yan doon sa pag-aaral na ginawa nitong Swiss Re. Okay?
Matakin nyo, ang losses, economic losses, every year, doon lang sa apat na yun, umaabot ng 200 billion. Ano kaya doon na share ng Philippines? Pero sabi nila, tayo daw ang pinakamalala ang tama ng climate change. And yet, ganito yung sinasabi ng Presidente, parang we are left on our own. Tayo na lamang ang kailangan humarap dito sa climate change. Sabi, ang punto niya, kailangan naman tumulong ang mga mayayamang bayan para masugpo itong, matulungan, makaahon from climate change. Hindi mo napapansin, pare. El Nino, pero bahang-baha sa Mindanao. Ngayon, ilang probinsya, 80 provinces daw, ang tatamaan ng El Nino. 2 lang ang makakalusot dyan. Okay? Isa pa sa ginawa ng Presidente sa Australia, na may mga pinirmahan silang agreement, 3 daw yan. Maritime agreement, tech cooperation, technology, at saka enforcement po ng competition law. Yan po. Kasi isa yan sa Australia, umaangal sa competition law rito. By the way lang dito sa issue pinag-uusapan natin, ang problema rito, it's not clear cut or cut and dried. Yung mga mayayamang bansa, ang kanilang argumento naman, yung mga metrics na ginagamit nyo para magsukat ay hindi kami naniniwala. So di maghanap sila ng metrics nila. Number 2, kayong mga mahihirap na bansa, kayo din ang may kasalanan dahil hindi kayo maka-adapt, yung adaptability nyo mahina. So, yung parang binabato nila pabalik sa atin lagi yung argumentong ganyan. Yung mga United pero States, Europe. It's clear I'm just saying this para mas malaman na hindi pumapalag ang mga mayayamang bansa sa ganyang argumento ni President Marcos. Hindi naman si President Marcos yun Swiss Re. Ang punto lang ng ating Presidente, kailangan tumulong kayo. Matagal na po yan, may fund dapat na naitayo. Yeah, let's discuss that. Yung fund na yun na naitayo para matulungan yung mga bayang apektado ng climate change. Tama. Hindi lang ito namang study na to ang nagsabi, ang Philippines, malaki ang epekto ng climate change sa atin. Hindi lang ho yan. Marami pang ibang mga studies, scientific studies na sinabi. Totoo nga na malaki ang tama sa atin. Totoo naman yun. But, yung fund na yun, ilang mahigit 10 taon na ata, na gusto, lagi pinag-uusapan at pagdating ng tapos ng usapan, pag-usapan ulit natin sa susunod. Wala nangyayari. Natutulak sa next discussion. Wala nangyayari. Kitang-kita naman natin na iba. Ang mga bagyo ngayon, mas malalakas na. True. At saka nagbago na ang direksyon ng bagyo. So, malaking adjustment sa Pilipinas yan. Ngayon. Isa po yan kaya lang namin nababanggit yan. Isa yan sa mga issues ng Presidente noong siya ay nagsalita sa Australian Parliament. Ngayon. Isa pa po na sinabi niya, yung logistics, supply chain. Okay? Ganito kasi, ang problema ng mundo sa supply chain, dahil doon sa war sa Israel, yung Suez Canal, bumababa po ang mga barko, number ng barko, na nakakaraan dyan. So, pagdating doon, yung mga trade natin with Europe, apektado yan. Ito po, yung Panama Canal, because of drought, no? Kulang sa tubig, nabawasan yung mga barkong kayang i-process. Kasi yung kanal na yan, paparada yung barko, tapos lalagyan ng maraming tubig, lulutang, at saka unti-unti, padadaanin. Malaki pong bagay yan. Mahigit 100 ships ang dumadaan dyan. Dumadaan dyan. Nabawasan po yan na mahigit 20%. Yung 20% na yun, sa isang taon, napakalaki. So, yan yung challenge sa supply chain. Ito ang sinasabi ng Presidente, ang Australia at Philippines, halos magkadikit. Ang sabi nung Prime Minister ng Australia, Anthony, ano ba yan? Albanese? Albanese o Albanese? Walang pronunciation nun
So, kailangan daw talaga mapalaki ang trade between the Philippines and Australia. Ang Australia daw, sabi niya nung Prime Minister, talagang dito na sila sa Asia, nagko-concentrate. Okay, yung mga kapitbahay nila instead of Europe, matagal na nila naging policy yan eh. Kung inyo mapapansin, ang trade natin with Australia, more than, pwede mo sabihin, almost 4 times na. Okay. Noong 2020, mga $1 billion lang yan ang ating trade dyan. Okay? 2020, So, 1 billion lang. 4 years. Noong naging 2023 last year, in just 20, 21, 22, 23, in 3 years, naging 4 billion. Ganon kalaki ang yung trajectory, yung pagtaas. Oo. Kasi yung 1 billion, pag naging 2 billion, double. Pag naging 3 billion, triple. Pag naging 4 billion, quadruple yan. Quadruple na yan. So, ganun po, in 3 years. Quadruple. Bigyan mo ng trajectory yan. I never even noticed that. Yung biglang tumaas ang trade natin yung with Australia. At ang mga sektor po na kanilang minamataan sa trade natin. Siyempre yung mineral, mining. Magaling ang Australia diyan. Maraming mines sa Australia. Tsaka high-tech sila diyan. Tapos yung technology. Kaya yung mga agreement na pinirmahan ng presidente with Australia, may kinalaman po sa tech. Yung mga MOU nila, Memorandum of Understanding. Palagay ko may nagreklamo rin sa presidente tungkol sa competition. Naalala mo kasi yung Telstra. Yung issue ng Telstra. Ang Telstra po, isa sa, pinakamalaki na atang telco, telephone company, telecommunications company dyan sa Australia. At one time, gustong pumasok sa Pilipinas niyan. At magpa-partner with Liberty. Yung Liberty Communications po noon, subsidiary na San Miguel. At sila ang may hawak ng pinakamagandang bandwidth na pang internet. Wireless internet. Yan. Nabara po yung project na yan kasi na-threaten sila ng mga court cases. Uulanin daw sila ng court cases at hindi sila makakapag-bukas. Okay? Umayaw yung Telstra. Kung ganyan sayang lang yung pera namin ilalagay dyan. Yung medyo matatali. Yun ang anti-competition na sinasabi. Yun ang sinabi kay Marcos. Kay President Marcos. Anyway, babalik po after 4 days ang presidente sa Australia dahil magkakaroon naman ng ASEAN Summit. Mga leaders ng ASEAN. Pagkatapos noon, magpupunta naman siya sa Germany. By the way, nagkaroon daw ng protest dyan sa Australia. Ano ba nangyari doon? Yung bayan daw, Bayan Australia, bagong alyansa makabayan, Bayan Australia, nag-protest sa Australian Parliament, kung saan galing pa sila ng parte ng Australia. Melbourne, Sydney, Queensland. Ginawa yung speech ng presidente sa Parliament, sa Canberra po yan. Okay? So, galing pa sila sa ibang lugar. Tapos, parang sila, tawag nila sa sarili, Australian-Filipino Community. Ayan. Stop the human rights abuses. Human rights abuses. And then, sinang-ayunan pa to, inayudahan kung merong ilang senador na apparently, in solidarity sila dito sa mga nagpo-protesta. At binanatan din si Presidente. Ano sabi? Ang weird, mga human rights abuses. Ano yung mga human... corruption. Yung corruption, lahat ng para naman silang walang corruption. Lahat ng buong mundo may corruption. Pero yung human rights... At hundreds of political prisoners daw
on anti-terror and anti-terrorism laws used as legal cover for extrajudicial killings. Alam mo, nagbasa lang yata ng libro ni ano to Hindi, nag-rappler lang. Oo I mean, nagbasa na rap. Hindi na lang, winokautan nila si Presidente nung nagsasalita at sumali dun sa mga nagrarally, itong ilang senador. Ilan lang naman Hindi, sila? yung mga senador na yan kasi, nasa oposisyon. Precisely. Galit sila kila Aldanese. So kailangan nilang banatan yung Manila. Pero sana nag-research Binabanatan naman din sila. Wala na research. Wala na. Hindi na kailangan yung research. Habol niyan headlines na. US imperialist interest. Mga ganun ang kanila sinasabi. Nag-Google lang yata ito. Nag-Wikipedia lang tapos pinascale dun sa kanila. Hindi, pag sinabi mo human rights kasi, ano yung mga yun? Sana di mga more violation specific, yan? di ba? Yung, Basta sinabi mo human rights violation. Ano tayo? Sana kung mga regulatory capture. Ayan. Hindi mo ala pa tayo. Pero masyadong malalim yun. Hindi na makukuha. So, they stuck with the tried and tested human rights. Yung mga Pilipino nasa Australia na yun, umalis na nga kayo eh. Oo nga You for greener pastures. Di ba? Di ba katingin nila sa kanila, in exile sila? Kami lumalaban dito eh. Yung mga karamihan ng Pilipino, nandito kami. Di ba? Dito kami pumapalag. Tapos nandun kayo sa labas. Magpo-protest pa. May ibang interest yun. Siyempre, ang interest doon, anti-Marcos. Yung ibang headline daw, cheers and jeers. Greeted the president daw. Ilan lang naman sila. Hindi sinabi kung ilan sila. Hindi. Kasama sa press release yun. Hindi sasabihin kung ilan. Walang crowd estimate. Hindi nga. Wala. Pero, ang kino-quote po ng mga wires, yung sinabi ng mga senador, Australian senators. Okay. Pero pupunta daw ang presidente sa Germany naman. Ano ba ang gagawin niya sa Germany? Well, promotion ng investments yan eh. Okay. I think sa March, somewhere later, I don't know, third week or fourth week of March. Germany, Punta naman sa Germany uli. Okay. Bon voyage. Bon voyage. Sa March pa naman, pare. Ang tawag po kasi sa abroad, sa ibang mga publication dito sa ating presidente, Ferdinand Magellan. Dahil hindi Ferdinand panay Marcos. Daw ang biyahe. Hindi, ito mga biyahe naman. Hindi naman Marcos Polo. Marco Polo. Hindi Marcos Polo. Pero ito Ferdinand Magellan. Ito mga biyaheng ito naman, makikita mo, clear-cut yung mga objective lagi ng presidente. Di ba? Kung hindi Christian trade, invite investment. Tapos ito, meron sa Australia, meron yung West Philippine Sea security issues. Pero yung Germany, tungkol sa business po business yan. Ang pinakamalakas na economy sa Europe is still Germany. Technology yan. Pero mapapansin mo, hindi naman ganun kalakas ang investment ng Germany dito sa atin. Ang isang paliwanag dyan na narinig ko sa isang economist from Germany. Yung Germany daw kasi dinidevelop pa nila yung eastern portion. Kasi dating hiwalay yan. West Germany, East Germany. After the war, hinati yan. Tapos na-reintegrate sila. Okay. Some years back. Hanggang ngayon, hindi pa raw nakakapantay yung East Germany doon sa West Germany. Therefore, mga investments ng malalaking German company, inilalagay pa rin nila doon sa eastern part. Marami pa pong available na workforce doon. Yun ang explanation kung bakit hindi malakas ang investments ng Germany sa Pilipinas. Hindi lang naman sa Pilipinas, elsewhere in the world. Although they have been moving. Yung Volkswagen, talaga nag-i-invest sa labas. Hindi rin. Ako may mga kilala ko, pare, we're always discussing agribusiness. They're into food technology, food processing and packaging. May ilan akong kilala na nandito for that. Dinadala nila yung technology nila dito, hindi lang sa Pilipinas, in this part of the world, Asia Pacific. And then nire-reconfigure nila para sa needs ng market dito. But you're right, it can be increased. Kaya nga siguro. Hindi nga. Yung mga malalaking German Siemens. Siemens, kilala ko yung Volkswagen, Corpcom yan. BMW, nag-invest talaga yan tuloy-tuloy sa labas. Pero yung may mga kumpanya
na doon muna sila. Karamihan kasi yung hindi naman malalaki. At yung medium-size industries nila, malalaki na yun. Pag kinumpara mo sa mga industries natin, mga higanti na rin yun. Pero yung mga yun, kung hindi ka Volkswagen or BMW or Siemens, ang preference daw nila doon sa Eastern Germany. Okay. Yun ang sabi yun ang explanation ng isang economist diyan sa German embassy na nakausap ko. Umalis na rin yun Nare-assign na rin siya sa iba, no? Okay. Pumunta sa Well, meron sila rotation okay. Noong nakausap ko siya, tinatanong ko, ba't ang tumal lang investments ng Germany? Ng Germany. Ano ba, prospect ba ng Pilipinas ang problema? Hindi raw. Talagang siguro nagpapahinga yung mga German companies from investing. Yun ang sinabi niya. Oo, kasi nga yung ang tagal nang nung Eastern Germany, yung wall nga wala na nung 80s. Yeah, but hindi pa rin nakaka-integrate fully. Okay. Actually nga, laki daw ng gastos ng German government just sa integration na yan. Okay? So, yung pagpunta po sa Germany ng presidente is to attract more investments. Malakas kasi ang Germany alam mo yung kanilang engineering? Yun na nga Engineering fit. Mahusay sila talaga. Although, marami na ring bayan dito sa Asia na nakakapantay sa level ng engineering sa Germany. Nandiyan yung China, Japan, South Korea. Pero ang Germany, may extent, branding ang German technology talaga. Worldwide. Worldwide, di ba? So kaya ikaw pare, yung BMW mo pare, kamusta na? Anong BMW? Laruan. Laruan. Nakala ko may BMW. Well, kasi halimbawa, yung Lufthansa, nag-invest dito sa atin yan Yung repair ng mga aeroplano, meron silang rito, piscina. Kasi yan yung mga malalaki na kailangan talaga nila ng presence elsewhere outside Germany. Yung Lufthansa, BMW, meron dito, di ba? BMW. Walang Volkswagen dito, pero meron din Siemens. Ang Siemens, malaking supplier ng... Although ang China ngayon, umuusad na rin pagdating dyan sa mga equipment for telecommunications. Magbabalik ang Karambola, 8:30 ng umaga, DWIZ 882 at Aliw, Channel 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako pa rin si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya si parang Jonathan de la Cruz hahabol kasi may mahalaga ata. Pero rin dinidiscuss natin yung trip coming trip ni President Marcos sa Germany. Yeah, kung magre-research nga ako dyan. I'm really interested ano yung tatargetin nila doon. Kasama niya si Chalex, I'm sure. Hindi, anong particular investments yun ang dahil that would be interesting. Machineries, hindi electric hindi consumer goods. Machinery. Hindi consumer goods. Kasi pagdating sa consumer goods, malakas ang China. Pero dito, yung interested mga ako anong engineering, capital equipment, yung mga machinery, machine work, sige. Alam ba, mabanggit ko lang kasi kaya ako kaya yung mga modern agriculture. Kaya bilib na bilib ako talaga sa Germany. Kasi ako, kailan lang naman talaga ako nagsimula mag-motorcycle. This was pre-pandemic. Nakita ko, ang sarap pala mag-motor dahil kumpara mag-kotse. At the time nung nasa corporate ako, kung alam ko lang to, nakamotor ka nun? Dapat yung mga BMW na motor kasi I've seen yung difference pare ng mga motor na BMW. Hindi commercial to Ang layo ng mga ibang brand kasi yung level of engineering, yung meticulous design nila sa detail, design at sa execution. In Germany iba talaga mag-isip no? Tsaka antitibay ng mga kotse. Antitibay.
Makakapal pa yung kaha. Tsaka sa kanila mukhang sa mga German mindset, hindi pwede na sa pwede na. No? Talagang they try to improve every step of the way. Well, it almost conquered the world. Oo, sa bagay. Sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yan daw pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi napigil noong February. Ang food items lalo na. So, tinitingin nila, tataas ang inflation rate ng Pebrero, baka umabot sa 3.6. Hindi pa nila nakikita. Between 2.8 and 3.6. Ibig sabihin, tataas na naman ang rate of inflation. At ang dahilan daw niyan, mas nagmahal ang bigas, halimbawa, ang karne at saka ang isda. Idinagdag pa nila dyan yung pagtaas ng kuryente. Okay, yung singil sa kuryente at saka ang fuel, petrolyo. Pagtaas po niyan. So, meron daw pressure nung February. Okay? Costlier food items ang sabi nila. Tumataas ang presyo ng mga pagkain. So, hindi pa natin napipigil yan. Okay? Marami pa tayo kailangan gawin dyan sa bigas. Ito ang matindi dyan. Mas lalong lalala po yan dahil sa El Nino. Sabi ng DA, ito pa iba-iba estimate. Merong estimate na 900 million na. Meron namang estimate na 400 million lang. Ang damage daw sa agriculture nitong El Nino. Okay. Yung kanila mga binibigay na estimates, paiba-iba. But the fact remains na talaga maaapektuhan ang ating food security, ang tinatawag, dahil dito sa El Nino. Di ba, Parin Joel? Tama. Ano kayo nang pwede natin kayang gawin? Ano ang mga importation? Ganun ba? Well, dapat i-address talaga yung mga paano stopgap sa agriculture natin, bro. Yung kasi El Nino, meron daw mga measures para hindi naman lumala. Pero para maibsan lamang ang epekto. Naririnig ba nating nangyayari yun? Kasi yung hindi natin naririnig na nangyayari. Hindi overnight mangyayari din yung some of yung magkaroon ng food processing at sa where the production sites are, hindi ganun kadali. Hindi nga eh. So ang malamang niya na magiging solusyon diyan ay importation na naman. Yung pinag-uusapan nating aquaculture nung isang araw, ang ganda nun pare, nabuhayan yung ating discussion doon na hindi lang sa coastal, inland, pwede tayong napapansin ko kasi, yung mitigating measures na sinasabi sa El Nino, puro plano. Puro salita. Meron bang report ka na ririnig, ganito na nagawa natin? March na ngayon. Studies. April, May, kasagsagan yan. Height ng yan. Yung the worst of El Nino. Sa ngayon ba, may naririnig tayo na gawa na mitigating measures. Puro salita Puro plano. Ngayon, ang epekto niyan, ang mararamdaman natin sa babagsak ang ating production. At ang dagok niyan, nandoon na naman sa mga mahihirap. Magsasaka. Which reminds me. Paano kaya yan, Parin Joel? Saan natin, saan tayo pupulutin yan? Inahanap po yung saan tayo pupulutin. Saan tayo pupulutin dito? Merong estimate na 900 million na ang damage. Merong estimate na 400 million lang. Diyan pa lang sa figures, hindi na natin alam. Hindi na tayo... Asan yung mga mitigating measures? Kaya nga, ang nakikita ko dyan, importation na naman. Pag nag-import, ay paano yung mga natitirang local producers lalo yung na nag-survive ng El Nino? Lalo nalintikan ng production natin. At mga magsasaka, lalong hindi mo binigyan ng incentive talagang Okay, sabi po ng... eto na naman, nag-aaway na naman sila tungkol sa pork importation.
Okay? Sabi po ng MITA, ito yung magaling maglabi. Ito yung Meat Importers Ayan. and Traders Association, MITA. Binabakbakan ho nila, sumulat daw sila kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. At sinasabi, mali yung ginawa niya tungkol dyan sa minimum access volume ng pork. Ano ba yung minimum access volume ng pork? Nagbigay po kasi ng ruling ng bagong desisyon itong DA tungkol sa importation ng pork Okay. based on this MAV, yung MAV na sinasabi. Paliwanag ko lang yung MAV kung ano yan. Nagpumiro po tayo sa World Trade, WTO. Okay. World Trade Organization ng agreement. At may commitment tayo ng volume ng items. Halimbawa, pork. May commitment tayo dyan na bibigyan natin ng mababang tarifa based on the volume. Yung volume na binigay natin. Halimbawa, ang pork po natin, ang minimum access volume, 52,500 metric tons. Iyang 52,500 metric tons na yan, ang tarifa niyan magiging 15% lang. Bagsak. Ibig sabihin, yung tarifa nung labas dito sa MAB, nag-import ka, 25%. Okay. 10 percentage points, napakalaking bagay po. So, ang pinag-aawayan ngayon, yang MAV access. Okay. Sa 25%, dati kasi, ano yan pare? 45. Ganun kataas. 55. Oo, binagsak yan. Tatlong taon na sila, labi ng labi. At na-maintain niyang mababang tarifa. At yan ang inaangal ng mga local piggeries. Okay. Okay. Ang sabi nitong MITA, yun daw ginawa ni Chu Laurel, ay in effect, limited na po yung access nila doon sa MAV, doon sa minimum access volume. In other words, ang access nila doon sa 15%. Pero yung access nila, yung importation nila ng labas doon na 25%, open yan. Ang desisyon ng Agri, doon sa MAV. So, nagwawala itong MITA. Sabi nila, bakit hindi pa daw nilalabas yung MAV? Naglabas na nga ng ruling. Ang sabi nila, yun daw ruling na yun, ang mga meat traders daw, 40% lang ng MAV ang makukuha. Yung 60% makukuha ng mga meat processors. Okay. Baka yung gumagawa ng hotdog, ng kung ano-ano, ano pa ba? They feel parang hindi pantay. Dapat sila ay mabigyan din ng ano. Well, basically, ganun na sinasabi nila. Pero pinapabulaanan ng Department of Agriculture yung kanilang figure. Paano mo nasabing 40% lang mapupunta sa inyo at 60%? Anong paano basis ba nila nila nakuha yun? No? Hinulaan lang nila yun. I thought that was based on data talaga na kaya 40% lang sa kanila, 60%. Ano mo masasabing 40% lang kayo? Ang MAV kasi po na yan, ang nagbibigay ng permit ay ang DA. Unless nasabihin nila, baka naman, ano ba talaga ang share ng meat traders at saka meat processors? Talaga mas malakas mag-import ng processors. So natural lang na mas malaki yung makukuha nila doon sa MAV. Ang ganito ang issue dyan. Hindi sila umi-import sila and then immediately diretso na sa kanilang pabrika o facility para mag-produce ng mga finished products. Yes, ganon. Samantalang itong mga mita naman, pag import nito, trader talaga to. Binibenta nila sa ano. Nilalabas nila yan. Yung traders. Pero hindi yung processor at traders, nasa mita yan. Pareho sila. Pareho silang nasa mita. I was going to say, kaya ako naguguluhan. Kasi may mga kilala akong importer Pasensya na, barkada ko na when it arrives here, inaano rin nila bro they have
marami sa kanila, may mga facility, yung iba nga, nasa bahay. But may cold storage, they are able, pinuputol nila, pinapack nila ng ano-ano, mga ganun-ganun. Hindi ito bulto na kung paano lang nakuha mula sa container. Yung mga maliliit na importer yun. Ganun ba yun? Ganito yun. Yung Mita, mga iba-ibang member niyan. Yung mga malalaki, yung mga meat processors, malalaki yan. Bulk. Meron ding malalaking traders lang. Pero meron din sila mga miyembro na maliliit lang ang importation. Halimbawa, 15 metric tons. Okay. Ang inaangal po ng Mita. Problema ko, nalakihan na kasi ako sa 15 metric tons. Na. May mas malaki pa pala doon. Okay, o nga pala. Oo, tama. Ang may mga licenses daw po under the MAB. Karamihan daw dyan, mas mababa sa 500 metric tons ang annual allocation nila doon sa quota. So, ang pinag-aawayan po rito, yung quota, yung MAB, na hindi sila makakakuha ng mas maliit na tariff. Tandaan natin, ang difference between MAB and ordinary importation ay mas mababa po ang taripa sa MAB. So, yun ang pinag-aawayan nila, yung quota. Limited yung MAB na yan sa loob-loob ko naman, kung kikitain mo naman kahit 25%, di okay lang. Bakit mo pa? Pwede pabayaan mo na nga yung MAB sa processors para mas mura yung processed food. Ang sinasabi po nila, kung 15 metric tons lang ang i-import mo at one time, hindi kasya sa container. Maliit lang. Yung mga 40-foot container daw, 25 metric tons yan. So, paano makakapag-import yun? Di ba? Ang gusto nila, sagot, eksakto. Sa 25 metric tons ang may import. Nag-issue na daw kasi ng MAB at yan ang inaangal nila. So, ang kanilang panakot po, dahil sa ginawa niya si Secretary Laurel Chu, tataas na ang presyo ng pork. Hindi. Nung ba kayo binigyan ng MAB 3 years ago ni dating Presidente Rodrigo Duterte, bumababa presyo ng pork. Bagkus nga tumaas pa So, sumagot po ngayon ang mga agriculture sector. Lalo na yung SINAG, Samahang Industriya ng Agricultural. Sabi na Rosendo, Rosendo. So, sabi nila, yung pananakot nyo na magtataas ang pork price dahil hindi ayon sa gusto nyo yung ginawa ni Secretary Laurel. Mananakot kayo ngayon ng price increase. Magpa-price increase daw. Ang gusto nila, parang gusto nila, yung MAB, ibigay na lahat ngayon. Bakit 25% lang daw yung ibinigay ni Laurel? Dapat, lahat na. At dapat, ganitong distribution yan. At dahil ginawa niyan, hindi naman kayo secretary Bakit kayo nagdidikta? Dahil nakikita nila up ahead na ito'y magbubunga ng higher prices para sa consumer. Ayan, ang kanilang isinasang-alang-alang lang nila. Hindi ba high price na ngayon yan? Isinasang-alang-alang nila. Sa situation natin ngayon, di ba yan na normal na high price kayo? Pilihin natin. Yan daw pong MAV issue na yan. Ang sabi ng SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, sobra-sobra na po 10 times, 10 patong na raw yung commitment natin sa WTO na ibinigay sa kanya. 25%. Mababa na yun. Napakababa na yun, sabi nila. 35% naman, yung MAB. Ganun pala, paglabas sa MAB, ang commitment natin, 54,000 metric tons, 35% tariff. Okay.
At one time, ang tariff nila, naging 10% lang. So, sobra-sobra na yun sa commitment natin sa WTO. Ang commitment natin hanggang 35% tariff eh. Akalain mo na ilabi nila maibaba sa 10%, ngayon nasa 15% na. Samantalang ang commitment natin, 35% lang. So, ano pa inaangal nyo? Well, baka ma-improve pa yung... Hindi, ang inaangal nila. yung gusto nila, masolo nila yung MAB. Yun na nga, yung margins alam mo naman sa negosyo, ganyan yan, pare. So ngayon daw, ang panakot nila, Optimize. yung pork prices. Ang sinasabi po na Sinag, in the past 4 years, na nagkaroon ng mababang taripa sa pork, hindi naman talaga bumaba ang presyo ng pork. But at the same time, nangamatay yung mga hog raisers. Oo. Sila paring Marlin, ayan. Dati raw, ang COVID ang may kasalanan. Okay? So, ngayon, ang kasalanan, Ukraine war na. Tapos, ang binasabi nila, may El Nino, so kailangan pababain pa. Hindi naubusan ng dahilan, ano? Ngayon, ang concern nila, may limit daw sa importation. Aba, That's exactly the point. gusto nyo, wala na ng limit. Oo. You just import what you want. Okay? Bakit ganun? I-impose nyo yung will nyo para kumita sila, hindi ba? Ang problema nila dito, yung DA, meron din kasing pinangangalagaan sektor. Yung hog raisers. Kaya ginagawa yan ng DA, kinokontrol yung importation. Kung pabagsakin yung presyo, which is good for consumers. But at the same time, mamamatay yung mga hog raisers. In the long run, pag nakontrol na naman ng mga importers yung supply, tataas ulit ang presyo. May mga balancing act na ginagawa ang Department of Agriculture dyan. Okay? Yeah. Kahit na ano daw ibigay ng gobyerno dito sa mga importers na to, umaangal na umaangal. Hindi sila matutuwa. Walang satisfaction. Okay? Ang punto po rito, kailangan may balance. Hindi naman lahat ng gusto na importer ibibigay ng Department of Agriculture. Okay? Sabi po nila, ito pa, isang napansin ko. Noong po 2022, ang import natin ng pork, record high. Ito ay nanggaling sa isang, ano bang galing yung figure na yun? Bureau of Animal Industry figures. Okay? Mahigit 700,000 metric tons ang importation natin. Ano yung pinag-aawayan nila? Yung MAB, 54,000 metric tons. Ang lakas-lakas nyo mag-import, 700,000 tons. Pag-aawayan nyo, yung 50,000. Kaya nyo naman pala mag-import na labas doon sa MAB. Ibig sabihin, mas mataas ang tariff. Kasi daw po, nangyari yan. Kaya nag-import noong 2022, 700,000 metric tons. Kasi ang buong isip nila, hindi may extend yung tariff, yung mababang taripa. So, ginawa nila, nag-import sila na nag-import. Yung po yung mga stocks na itinago lamang, kaya nagkaroon ng, kumbaga, shortage. Hindi naman nailabas lahat yun eh. Kasi ang iisipin mo, kung ganun kalaki ang importation ng pork, 700,000 metric tons, dapat bumaba ng gusto ang presyo. Pero hindi nangyari yun. Kasi tinago. Okay? In anticipation na tataas ang tarifa, therefore, tataas na naman ang presyo ng pork. May dahilan sila para magtaas ng presyo dahil tumaas ang tariff. Hindi nangyari yung pagtaas ng tariff, bagkus na-retain nga. Hanggang ngayon nga, na-retain na kasalanan din nila yan, successful lobby na na-retain, na-maintain ang mababang taripa sa pork. So, ano nangyari? Bumahan
dumami ang kanilang importation record noong 2022. Ito yung punto ko. Pinag-aawayan nyo yung 54,000 MAV. Kung mag-import nga kayo 700,000 metric tons, gaano ba kalaking kita nung 54,000 na yon versus the 700,000 metric tons? Parang ang liit-liit na proportion nun sa total importation. And yet, yan ang ginagawa yung issue against Secretary Laurel. Bakit yun ang issue nyo? Kaya sumagot itong Sinag. Ang sabi po ng Sinag, hindi naman bumababa ang presyo ng pork. Maski na katakot-takot na ang importation nyo. Palagay ko, ang gagawin ni Secretary Chu, lilimit na yung import permit. Kumbaga yung 700,000 na yun, napakalaki. Ang commitment natin, 54,000 lang eh. Akalain mo umabot tayo ng 700,000. Ibig sabihin nun, imbes na yung local hog industry ang mag-supply nun, kinuha natin abroad. Paano yung mga local producers? Iyon po ngayon ang inaasikaso ng Department of Agriculture. Magkaroon ng balance. Tama. Kung totoong may shortage, magpapa-import si Laurel. Ang sinasabi nung Mita, ba't nililimit mo yung importation? Aba, hindi ba dapat dapat nga bantayan ng Department of Agriculture? Ang gusto nila, wala nang limit sa importation. Pwede ba yun? Ang kanilang issue kasi nililimit daw yung importation nila. Baka yun talaga ang policy ng agriculture. Oo, in fact, that is exactly the strategy, the point. Nakikita na nila na gano'n ang gusto ng 700,000. Which is why, inuunahan na nila. Ika nga, parang gano'n lang yan, bro. Ang ating commitment na ipapayagan natin ang importation, ulitin ko, 54,000 lang. Ilan ang in-import ng Mita? More than 700,000 metric tons noong 2022. Ang layo, di ba? Yung pong 54,000 metric tons na yan, base na yan talaga minimum access. Minimum, dapat 54 ang minimum natin import. May objection na nga doon eh. Bakit merong imposition ng minimum? Kung hindi natin kailangan mag-import, obligado pa rin tayong mag-import? Halimbawa, naging self-sufficient tayo sa baboy. Hindi na natin kailangan mag-import. O, nagsawa na ang Pilipino sa baboy, ayaw na kumain ng baboy. Under the WTO rules, kailangan pa rin minimum access volume. Yung minimum yung 54,000. So, may question pa rin doon eh. Ang gusto nila ngayon, masolo nila yung minimum access volume na yun dahil mas mababa ang taripa. And, hindi lahat ng importer makakakuha nun. Baka ilan lang sa kanila yung magsosolo niyan. Kaya may issue na naman po tayo sa pork ngayon at dyan, binabakbakan nila ang Agriculture Secretary. Okay. Paano naman ang ibang products, rice, ganun din po. Ito pala, El Nino damage, hindi. Mga provincial damage po ng El Nino. Ay wala. Hindi meron ako nakita 900 million ang sinasabi. Meron. Meron ka bang Nasaan ba yun? Kita ko rin yun. Sandali lang ho, yung problema natin sa pagkain ngayon, hinahaluan pa para sa akin greed yun eh. Gusto nila ibigay na lahat yung kanilang MAV. Bakit daw nililimit sa 20% lang yung pag-issue ng MAV? But you're free to import outside the MAV. Hihingi lang kayo ng permit. Ngayon, kung di kayo makakuha ng permit doon, dahil nga yung smuggling, yung yun ang priority ng Department of Agriculture, matigil yung smuggling. Tingin mo ba wala nag-smuggle ng pork? Naku. Tayo ba'y naninirahan sa ano?
hapon, Diyos ko naman. Okay. Okay, time check muna daw. 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ.